in the first place, para sa akin, hindi naman dapat talaga nandoon ang NBI. No? I really don't understand why Melvin Matibag was even there in the first place. No? Unless, of course, na-weaponize talaga yung kanilang hanay. Lalong-lalo na alam naman natin that he was just recently appointed and syempre, maaring may mga direct orders sa kanya. At siguro gusto niya magpakitang gilas talaga at ipakita sa Pangulo na kaya niyang gawin yung kahalintulad ng ginawa ni General Torre before, no? Although this time around medyo hindi sila nagtagumpay, no? Opo, Prof, kaugnay dito sa issue ng shooting incident dyan po sa Senado, gaano ho ba kabigat para po sa inyo yung insidenteng ito sa imahe at kredibilidad ng Senado? Yeah, actually, very masyadong malaki yung implication nito sa atin because number one, hindi ito nangyayari on a regular basis. And I believe this is the first time na nagkaroon ng ganitong insidente sa isang institusyon that is supposedly hallowed and very highly respected. It gives the impression na kung dito sa mga ganitong institution, maaring mangyari itong mga ganitong kaguluhan na supposedly tight and heavy yung security, mas lalo pa siguro sa mga ibang lugar na walang ganitong high level ng security, no? And I think it sends a not so good impression also to the international community about the current state of politics in the country na nakikita natin medyo problematic talaga at the moment. Opo, pero alin ho ba sa inyo o sino ho ba sa inyo sa tingin ninyo yung may kasalanan bakit nagkagulo sa Senado? Well, in the first place, para sa akin, hindi naman dapat talaga nandoon ang NBI. No? I really don't understand why Melvin Matibag was even there in the first place. No? Unless, of course, na-weaponize talaga yung kanilang hanay. Lalong-lalo na alam naman natin that he was just recently appointed and syempre maaring may mga direct orders sa kanya at siguro gusto niya magpakitang gilas talaga at ipakita sa Pangulo na kaya niyang gawin yung kahalintulad ng ginawa ni General Torre before, no? Although this time around medyo hindi sila nagtagumpay, no? So I think this shooting incident could have been prevented if nagkaroon ng mas mataas na level of tolerance tsaka proper coordination. Kung totoo man yung sinasabi nila that they were there because of the request coming from the GSIS, I think this should have been properly communicated para hindi umabot sa ganitong katinding insidente, no? Wherein lives could have been at stake and it created panic and a great deal of anxiety, not only for the senators who were there, but I think for the entire country during that critical moment. Opo. Pero papaano ho ito makakaapekto naman sa kasalukuyang estado ng politika sa ating bansa, Prof? Well, it just simply shows that the state and the government is doing and using every resource possible para nga masiguro na yung kanyang interes ay maisusulong niya. Mapagtakpan ng mga issues na maaring kasangkutan niya or kinasasangkutan niya at the moment at maibaling yung galit ng taong bayan kay VP Sara at sa mga kaalyado ng mga Duterte. No? Very, very clear naman yung maneuvering na nangyayari. No? So the political weaponization of the resources of the government as well as the people that are supposed to be protecting the interests of the people right now is actually protecting the interests solely of the government. And this is not very good insofar as our democracy is concerned because the government should be there to actually protect and uphold the rights of the people and not just to engage in self-preservation mechanism. Opo. So naniniwala kayo, Prof, na mas yung tiwala ng publiko ay nawawala dahil sa insidenteng ito sa ating mga law enforcement agencies like the NBI at iba pa?
Yes, actually kasi masyadong obvious no na nagagamit sila at nawe-weaponize itong mga institutions na to na in the first place hindi naman ganun at hindi naman yun ang dapat nagiging papel nila, 'di ba? I mean, for example, if it's going to be a valid and lawful arrest, bakit NBI ang gagawa? Kaya nga meron tayong PNP no to actually enforce that. So bakit nandun? So again, it sends the the impression to our countrymen that the full length of the strength of this government is being used to arbitrarily make arrests like this, and in the process talagang lalo nitong pinapahina yung institutional mechanisms in place na nag-erode talaga yung trust and confidence ng publiko sa ating mga government instrumentality. May ilang nagsasabi na baga security lapse ito at merong iba din na bahagi ito ng isang tinatawag na political staging. Bakit ho lumalakas sa mga ganitong mga haka-haka o mga opinion, usap-usapan, Doc? Prof? Well, kasi nga two-bladed sword lagi, no? On one end, tinitignan nila lagi yet ang maaring gusto nilang isulong dito ay yung legal tsaka yung constitutional na perspektibo, pero in the process of doing so, nagiging maliwanag din naman na may mga political reasoning or political rationality behind. At lahat nga itong nangyayari nga ngayon is basically kung titignan natin magkakaugnay talaga, no? Itong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa was actually given or was actually created to weaken the Duterte bloc, no? Na alam naman natin he is a very staunch ally of the president at kung siya ay maaresto, maaring maging malaki rin yung epekto nito, no, sa voting. At the same time yung moral ng mga kasamahan niya sa mayorya. All these things, no, basically are being orchestrated by the government to present that the opposing camp is the one creating or causing the trouble, when in fact ang titingnan lang naman natin dito is meron ba talagang kakayahan ang ICC na gumawa ng mga kahalintulad na pag-aresto sa ating bansa. At kung meron man, para rin nating sinusuko yung ating soberanya at saka yung ating nationalistic sentiment sa isang dayuhang hukuman. Opo. At inaasahan ho ba ninyo, Prof, na mas lalong lalalim pa yung political divide o pagkakahati-hati nga sa pagitan ng administrasyon at ng mismong kampo ng mga Duterte? I think right now there's really no looking back. No? Kung titingnan natin yung mas pagkakahati-hati ay talagang mas lalala ito, no, especially that right now may kinakaharap na impeachment ang ating ikalawang pangulo, and especially that magkakaroon tayo ng 2028 elections na ngayon pa lang ramdam na natin yung init ng yung tension heading into the 2028 elections. Opo. At bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa tingin po ninyo, dapat pang magkaroon ng isang independent body para mag-imbestiga nga hinggil sa mga nangyari dyan sa Senado, o tama na yung ginagawa ngayon ng gobyerno, o dapat din magkaroon ng investigasyon ang Senado? Kasi nalilito na ang taong bayan. Sino ang paniniwalaan? Dito ba sa banda ng Senado o dito sa gobyerno? Well, I think kasi pagka halimbawa Senado lang naman ang gagawa ng investigation, they will always think that it's going to be impartial, di ba? Kapag naman Kongreso lang ang gagawa, ang gagawa lamang ang halimbawa ang gagawa lang naman ito ay ang gobyerno, they will also think the same thing, no? So I think what is important here is for both camps to consolidate and to actually come up with mechanisms para masiguro natin na patas, no? Siguro equal representation. Merong manggagaling sa government panel, hindi naman manggagaling sa Senate panel, para at least makita natin talaga yung katotohanan ito sa issue na to.